David Licauco abay may mapangahas na desisyon na kanyang pinakawalan sa media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin si Mr. David Licauco dahil meron pong mga napapabalita patungkol po sa kanyang upcoming na mga projects So sa moderno kasing konteksto ng entertainment industry sa Pilipinas, madalas ang mga balita na tila payak lang sa unang tingin ay mas malalim na kwento sa likod ng mga salita sa headline. Ganito ang nangyari sa pinakabagong balitang lumabas noong Feb 25, 2026 tungkol po kay Mr. Derek Monasterio at ang kanyang pabirong pahayag na game sa espadahan kasama si David Licauco. Isang pahayag na mabilis na kumalat sa mga netizen at nagbigay daang pagtatalakay sa mas malawak na kwestiyon ng karakter, sexualidad, persona sa showbiz at pagiging tunay na marketing stunt sa isang celebrity public image. So ano nga ba yung tinatawag nilang espadahan ayon kay Derek Monasterio? Sa balitang inilabas ng Derek Monasterio game sa espadahan kay David Licauco Abante Tonight, tinanong si Derek kung payag ba siyang bumida sa isang proyekto na may temang LGBTQIA+ at BL series movies or boys love. Sa kanyang sagot, sinabi niya na papayag daw siya kung malaki ang talent fee. Particular na nabanggit niya ang halagang 200,000 kada taping day. Grabe ang laki nun na nagbigay ng kontemporaryong tono sa balita at nagpasok ng usaping economic value sa desisyon ng artista. Ang sagot ni Derek ay hindi basta oo o hindi, kundi isang kombinasyon ng pagiging game at pragmatic na maaaring may katatawanan, ngunit nagpapahiwatig ng rurok na mga pressures at realidad sa showbiz kung saan may mga artista ay minsan inaasahan ding mag-adapt sa mga bagong trend at tema para sa trabaho at kita. So biruin po ninyo, parang ino-offeran po si Derek Monasterio tsaka si Mr. David Licauco na gumanap sila bilang BL o yung tinatawag na boys love. So, isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag ay ang kondisyon ng depende sa story syempre dahil malay mo, nasa kantin lang kami at may kiss. Isang pagpuna sa superficial na mga eksena at isang pahiwatig na ang material na proyekto ay dapat may substance o kalidad. Ito ay nagpapakita na hindi niya basta tinatanggap ang mga anumang projects na may temang LGBTQIA+ kung ito ay walang tamang narrative o representasyon. Kasi nga naman 'di ba minsan ino-offeran ng mga ganitong klase at kakaibang mga karakter katulad po ng BL or boys love, 'di ba? Parang imbes na i-partner si David sa babae, pina-partner sa lalaki. Yung mga ganon, 'di ba? Parang kailangan nila pag-isipan ng todo. Ito ay mahalaga dahil sa konteksto ng Philippine media, kadalasan ang mga project o eksena na may BL content ay ginagamit din minsan para lang sa fan service o malaking panonood, ngunit hindi napapasama ang tunay na representasyon ng mga story at identity ng LGBTQIA+ na tao. Ang malinaw na payag ni Derek na wala siyang problema sa BL series o movie basta maganda ang material ay maaaring interpretahin bilang isang open-minded na paninindigan na hindi nakasalalay sa chismis o viral memes kundi sa kalidad ng kwento at pagtrato sa tema. So ibig sabihin sinasabi dito na parang okay siya, no? Parang wala siyang problema sa ganitong klase ng setup. Pero they make it a point na maganda yung narrative. Baka mamaya kasi lalabas lang na parang bastos, 'di ba? So sa parehong panayam, tinanong din si Derek kung sino ang gusto niyang maging katambal. Kung siya ay gaganap bilang isang BL or LGBTQIA team project, si David Licauco ang pinangalanan niya. Hindi dahil ito ay maseryosong payag ng pagkakaroon ng romantic interest, kundi mas dahil ito ay isang pabirong sagot na naglalaro sa chemistry, high compatibility at visual appeal. So, sinabi niya mag-align agad ang tingin ni David dahil pareho silang tall na nagbibigay ng
brownie at aesthetic na pagkakatimpla sa frame ng camera. Tawagin niyang cutie-cutie si David habang tawag sa sarili manly-manly, ay nagbigay ng comedic banter sa mga netizen at fans. May mga humor din na idinugtong kapag napanood ni David ito, sasabihin niyang, uy, ano ba ang pinagsasabi mo? Some playful, light-hearted na pahayag na hindi sineryoso agad ng suggestion. So, sa panahon kasi ng malakas na fan culture, lalo na ang BL content at group ships sa social media, ang ganitong klase ng pahayag ay madaling ginagawang viral content at pinagtatalunan ng mga netizen. Ngunit kapag mas malalim tinignan ito, ay nagpapakita ng isang artista na may syempre sense of humor, naiintindihan ng mga fans pero hindi nilalagay ang sarili sa isang maling pressure or baliwaliing spekulasyon. Tunghayan natin si Derek Monasterio ay matagal ng artista sa industriya. Bagamat madalas siyang napansin bilang magandang figure at sex appeal, may mga nakaraang pagkakataon na inuuna niya ang pag-improve sa kanyang craft at lalo ring inuunawa ang sarili niyang imahe at trabaho. So parang sinasabi dito ng ilan sa mga nagbalita nito, parang kung si Mr. David Licao ko nga, no, yung kanyang tatanong with regards to this kind of series or movie or project with David, parang feeling ko is napakamapangahas na desisyon na gagawin ni Mr. David Licao. Tsaka kung tutuusin, ang dami-dami naman mga babae na pwedeng i-partner kay David. Bakit laging nag-e-evolve ang showbiz ngayon sa paggawa ng mga ganitong klase ng content, paggawa ng ganitong klase ng movie na pwede naman silang i-partner sa babae, 'di ba? So talagang pakalat na ng pakalat yung ganitong klase ng ng hindi naman parang hindi naman sa dinidiscount natin, 'di ba? Pero there is a lot of projects and a lot of stories na pwede namang i-offer kay David. Bakit yung mga ganitong klase pa? Hindi may kakaila na ang relasyon ni Derek at David ay mas malaki kaysa sa isang pabirong payag lang sa interview. Sila ay madalas na magkatrabaho sa industriya at may nakakatuwang behind the scene moments tulad ng nakaraang mga viral clips kung saan nag-arm wrestling sila, magkakasama sa workout videos at magkakatrabaho sa iba't ibang proyekto. Ang ganitong kabaitan at camaraderie ay nagbibigay ng impresyon na sila ay hindi lamang co-star, kundi kaibigan na may mutual respect at supportive dynamic. Isang bagay na mahalaga lalo na sa isang trabaho kung saan ang relasyon sa kapwa-artista ay malaking factor sa on-screen chemistry at public perception. Ang pahayag ni Derek tungkol sa pagiging game sa BL or LGBTQ team projects, kahit pabiro, ay hindi lamang basta sagot sa isang interview. Ito ay isang indikasyon na mas malawak na usapin sa Philippine media ngayon. Paano tinatanggap ng mga artista at industriya ang LGBTQIA+ content at paano ito binabalanse sa commercial appeal or artistic integrity. Pero if I'm gonna ask, no, kung it is really fit for David, siguro hindi muna, 'di ba? Parang hindi pa time para gumawa siya ng ganitong klase ng movie. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone.